Ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling ng Office of the Ombudsman na tanggalin si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan bilang kapwa-akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong graft. Hindi naman umano basehan ang desisyong ito sa mga testimonyang kanyang ibibigay kaugnay sa flood control scandal. Narito ang agenda report ni John Riz Calata. Dahil sa kakulangan ng merito, ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang motion for leave to file amended information na inihain ng Office of the Ombudsman para tanggalin si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa kasong graft. Matatanda ang nagmosyon ng Ombudsman na alisin si Bonoan bilang kapwa-akusado ni Senador Jinggoy Estrada para gawin itong state witness sa investigasyon sa maanumalyang flood control scandal. Batay sa 12 pahinang resolusyon ng Korte, malinaw sa mga nakaraang desisyon ng Supreme Court na sa oras na na-arraign na ang isang akusado ay entitled na ito na magbase sa impormasyong nakasaad kung saan ito nagpasok ng plea. Base sa impormasyong pinasukan ng not guilty plea ni Estrada, inaakusahan silang dalawa na nagsabwatan para makatanggap ng commitments, kickback o commissions mula sa pondong inilaan para sa infrastructure at flood control projects. Kinatigan ng Anti-Graft Court ang iginigiit ng depensa ni Estrada na ang pag-amyenda sa kaso ay substantial nature o malaki ang pagbabagong maidudulot sa kaso dahil aalisin nito ang aligasyong nagsabwatan ng senador at dating kalihim at tanging si Estrada na lang ang magiging defendant. Maaapektuhan din nila nito ang depensa ni Estrada. Gayunman, nilinaw ng korte na maaari pa ring hilingin ng prosekusyon na maging state witness si Bonoan sa oras na masunod nito ang kinakailangang rules. Kabilang narito ang pagpepresenta ng ebidensya ng prosekusyon at papatunayang hindi ito most guilty sa umano'y krimen. Samantala, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 2nd Division ang arraignment ni Uswag Ilonggo Representative Jojo Ang ngayong araw dahil sa mga nakabinbinyang mga mosyon sa korte, kabilang ang motion to quash information at motion to consolidate. Itinakda ang pagbasa ng sakdal sa kongresista sa September 8. Hiniling ng kampo ni Ang na gawing 1 count na lang ang 14 counts na graft case ng kongresista dahil iisa lang umano ang intent ng mga kaso. Tinawag pa ng legal counsel ni Ang na si Attorney Luis Vera Cruz Jr. ang pagsasampa ng kaso laban sa kanyang kliyente na classic palusot dahil wala naman umanong damage na nagawa sa gobyerno ang kongresista dahil natapos naman anya lahat ang mga proyektong inaward sa kumpanyang may kaugnayan kay Ang. Para sa agenda, John Riz Calata, Billionario News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.